Guys, good morning. Ang video pala na i-upload natin ngayon ay yung ihahatid natin si Papa sa trabaho niya. Ang aga namin umalis, guys. Siguro 4:20 yun. Umalis na kami dito sa bahay. Ginising ako ni Papa 3:45. Tapos naligo pa ako. Yun. Tapos nag-prepare. Nakaalis kami. Siguro tama yun. Mga 4:20. Hindi ko na nakuha na ng oras, guys kaya hindi ko maipakita sa inyo. Tapos etong intro natin ay nakauwi na ako dito sa bahay galing doon sa paghatid kay Papa. Kanina kasi hindi na ako nakapag-intro gawa ng siyempre nagmamadali din si Papa. Tapos ako nagmamadali din kasi babalik pa ako dito sa bahay. May inasikaso pa kaya yun. Intro out. Ayan nga pala si Papa, yung nakikita niyo sa ating harapan, yung naka-jacket na yan. May suot siyang kakaibang uniform. Hindi naman nila uniform yan, kung alam niyo lang. At ayan na mga idol, ay nakasakay na si Papa. Naghahanda na para umalis. Tinatanong ko siya dyan na kung okay na. Sabi niya okay na, kaya lumarga na kami. At ito na, palabas na kami sa kanto ng bahay namin. Yan, kakanan tayo para papunta sa kanto ng highway. Ayan, yung legendaryong arko ng Adlas. Kung nakikita niyo yan mga idol, ayan, palabas na tayo dyan. At ayan, may naglalakad na. Ang aga rin niya pumasok mga idol. At ito na nga mga idol, nandito na tayo sa kanto ng Adlas. Ayan, tatawid na tayo, tingin sa kaliwa, tapos titingin sa kanan, diretso kung wala naman. Kaya ayun mga idol, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagdadrive. Papunta naman tayo dito sa hatira natin kay Papa. Pero bago yan mga idol, ay ito muna, magpapagas muna tayo bago tayo matirikan. Ay kailangan muna natin dagdagan yung laman ng ating tangke kasi paubos na. At yun na nga mga idol, dito magtatagal dyan. Fast forward, ito paalis na ulit tayo mga idol. Kaya ayan, tingin sa kaliwa, kanan, diretso kung wala naman. Kahit sa pagtawid ganun pa din, kahit one way, tingin sa kaliwa, sa kanan, alam mo na yon, parang muscle memory mo na yon. At ito na mga idol, ay papasok na tayo sa pagpasok nga natin dito guys sa boundary ng Dasma at Silang. Ayun, nandito na tayo sa kalsada ng Dasma. Sobrang liwanag ng kalsada kaya maganda dito, maganda magbiyahe dito pag gabi kasi sobrang liwanag. Ayun, no? Kala mo umaga na pero alas 4:30 pa lang to, kaya boom, tara. Ngayon nga pala mga idol, nandito na tayo sa kanto ng Bukal dito sa may Dasma. Ayan, baba nito konti ay Euromide na tayo, kaya yun, nood lang kayo mga idol. At yun na ngayon sa ating bandang kanan ay Tagusan yan papuntang Piela. At ngayon nga pala ay nandito na tayo sa stoplight ng Palapala. Sa may unahan yan ay Robinson, dito sa kanan naman ay pwedeng papuntang SM or kaya papuntang GMA. Yun lang. Fast forward na natin to kasi medyo matagal yung stoplight. Brum brum. At yun na nga, nag-green na ang kulay ng stoplight. Kaya tara na, let's go mga buddy. Brum brum na ulit. At ngayon nga pala ay nandito tayo sa stoplight ng papuntang SM at papuntang 13. Nasa kalagitnaan tayo mga idolo. At ngayon nga pala mga idol ay nandito na tayo sa Walter. Ito ay papuntang yung kanan natin ay papuntang area at dito tayo diretso Manila. Nga pala mga idol, makuwento ko lang sa inyo. Kapag Lunes ng madaling araw, hinahatid natin si Papa sa trabaho niya sa Manila, sa may unahan konti ng Sukat, SM Sukat. Tapos kapag Sabado naman mga idol, sa hapon, pag labas ko sa trabaho pag Sabado, sinusundo ko na naman siya galing sa trabaho niya pauwi sa bahay namin. Ginagawa ko na to idol mula nung umalis na siya doon sa dati niyang trabaho, na lumipat na siya dito sa Manila. Dati kasi sa probinsya siya nagtrabaho, natapos na yung kontrata nila doon, kaya umuwi na siya dito sa Manila. Kaya ayan, napatigil tayo dito sa stoplight. Ayun. At yun na nga, mula noon ay palagi na natin siya inahatid sundo. Nag-enjoy din naman ako kasi siyempre nakakatuwa din naman. Pinagdadrive ko si Papa papunta sa trabaho, tapos pagdating ng Sabado sinusundo.
Natutuwa na din ako bilang isang anak na parang nararamdaman ko na natutuwa din naman si Papa kasi may naghahatid at nagsusundo sa kanya. At yun na nga, nandito na tayo sa malapit sa boundary ng Dasma at Imus. Ewan ko anong lugar ito, matagal na dumadaan dito pero hindi ko alam kung anong lugar to dito banda. At yun na nga mga idol, nakalabas na tayo dito sa boundary ng Dasma. Papasok na tayo ng Imus. Kaya yan, unang overpass dito sa Imus. Ayan, yan ang daanan natin. Kaya fast forward na lang ulit natin ito para hindi tayo magtagal sa biyahe. Alam niyo naman, mahilig tayo sa fast forward. Dito nga pala mga idol, itong lugar na to, nako, wala nang ibang ginawa kundi napaka-traffic. Mapahapon man yan o gabi na napaka-traffic dito. Kaya ito nga, madaling araw na pero medyo marami-rami na rin ang mga truck dito. Gawa ng may stoplight, tapos ang daming crossing. At yun na nga, dito ay, alam ko dito ay district ito eh. Yun ang pagkakalam ko. Kaya ayan, fast forward ulit natin kasi naka stoplight eh. At lalo pa itong dumagdag, itong ginagawang kalsada na to, yung paglampas dun sa may flyover na yun. Naku, grabe paghapon dito, grabe, parang wala nang galawan. Ang hirap bumiyahe dito lalo pag sinusundo ko si Papa sa hapon. Naku, grabe, ipit na ipit talaga dito. Dito nagtatagal sa biyahe kasi ano, kaliwat kanan ginagawa, kaya ipit talaga sa traffic. Ay. Pero dito naman sa ibang part ng Imus, wala naman traffic. Pero doon lang talaga, lalo mga may stoplight, nako, naiipon talaga sobra. Kaya ang hirap bumiyahe. Ito nga nakikita nyo nga mga idol, ay banayad naman yung takbo natin. Tuloy-tuloy lang din. Kasi madaling araw pa eh. At ngayon nga mga idol, nandito na tayo sa kaduluduluhan ng Imus. Ayan, papasok na ng boundary ng Bacoor. Ayan, nakita na natin yung arko. Yung napakagandang thank you ang nakalagay dyan. At ito na nga mga idol, nandito na tayo sa lugar ng Bacoor. Medyo madilim dito, kaya pag kayo nandito, konting ingat lang mga idol. Kasi hindi natin nakikita, lalo na pagka may tumatawid or kaya may mga tumitigil, minsan hindi natin napapansin. Kaya ingat kayo dito mga idol. Medyo marami pa naman yung mga sasakyan, kaya ito, fast forward na lang ulit natin doon sa may maganda ang view. At ito na nga mga idol, nandito na tayo sa SM Bacoor. Ito din banda sa kaliwa, yun yung SM Bacoor. Tapos ito naman dito sa may kaliwang kanto, ito yung mga alam ko papuntang mga Rosario, Kawit. Yun yung mga bus na pumapasok dyan, yun yung mga nakikita. Kaya let's go, naka green naman mga idol eh. Medyo marami lang dito tumitigil kasi may jeep at saka bus, kaya naipit tayo mga idol. Pero kakaliwa tayo dito para makalabas tayo dyan sa kanila. At ngayon nga pala mga idol, nandito tayo sa kahabaan ng palengke ng Sapote. Ang alam ko Sapote ito kasi sinasabi ni Papa pag dumadaan kami Sapote daw. Grabe yung traffic dito mga idol, agang agaw. Sobrang dami ng mga motor, tapos ang dami ng mga tao, tapos ayun, ipit na ipit talaga. Tapos ang mga motor dito nagka-counterflow, palakasan na lang ng loob dito mga idol. Pag napadaan kayo dito, ingat lang kayo makasagi, pero pwede kayo mag-counterflow dyan mga idol basta wala kayong kasalubong na malaki para makalusot kayo. Pero pag malaki, alam nyo na, iwasan nyo yun kasi nako, magiging kwento na lang talaga kayo. Saan nyo dito mga idol, dito sa may palengke ng Sapote, sobrang traffic talaga dito lalo na pag madaling araw kasi naguunahan yung mga dumadaan dito mga motor. Tapos may mga jeep na tumitigil, yung mga namamasada tumitigil din, kaya ang hirap dumaan dito mga idol. Kaya fast forward ulit natin mga idol. At ngayon nga pala ay Las Piñas na tayo. Di ako sure kung ito na ba yung Las Piñas, pero itama yun na lang ako mga idol. Kapag napanood nyo ito, mag-comment na lang kayo dyan kung anong lugar ito. Nakalimutan ko na. At ayan, nakalampas na nga tayo sa may flyover. Kaya at yun na nga mga idol, nalampasan na natin yung karerahan ng mga motor dyan sa may likod natin. Ito, kakanan tayo dito mga idol para papasok doon sa SM Sukat. Ayan, diretso na lang natin ito mga idol kasi diretso naman yung kalsada dito. Tuloy-tuloy lang, wala namang crossing, wala tayong lilikuan, diretso lang. Kaya fast forward na lang ulit natin papunta doon sa may malapit na sa
Sukat, SM Sukat. At dito nga pala mga idol, nakita nyo ba yan dyan sa may bandang kaliwa natin na parang skyway? Yan na yung dulo ng LRT mga idol. Ang bali-balita ay tatagos daw yan ng Cavite, pero malalaman natin kung kailan at kung hanggang saan. Kaya ito, tuloy na lang tayo sa ating pagdadrive mga idol. Malapit na tayo sa SM Sukat. Boom. At ngayon nga pala mga idol, nandito na tayo sa SM Sukat. Ayan, dyan sa may bandang kanan mga idol, yung dinaanan ng pickup ay hindi ko alam kung saan papunta yan, pero pa Manila din yan. Ito naman idol, pag diniretso mo to, nakalagay dun sa may unahan, papuntang Pasay daw ito mga idol. Pero ngayon idol, yung biyahe natin ay dyan lang banda sa unahan. Doon natin ihahatid si Papa sa kanilang tinutuluyan na tulugan para sa trabaho nila. Kaya ito lang tayo sa taas ng flyover. Ayan, pababa na tayo. Kaya ayun, dito na tayo malapit sa trabaho niya. At ayun na nga mga idol, ay malapit na tayo sa trabaho ni Papa. Nakita niyo ba yung building na yan mga idol sa may bandang kanan natin? Yan pala yung ano, parang warehouse yata ng LBC. Yan yung parang stock room nila, kasi nakikita ko dami mga gamit yan sa labat. Nandito na tayo mga idol, kumana na tayo papunta sa tuluyan nila Papa. Hindi tayo makakadiretso mga idol kasi kakaiba yung gate nila dito, may RFID. Kaya kung wala ka nun, hanggang dyan ka lang sa may gate. Pero yung mga tao naman, pinapayagan pumasok kahit hindi taga rito, kundi taga riyan sa ano na yan, sa subdivision. Kaya hanggang dito na lang natin siya ihahatid mga idol. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Bye bye mga idol, ingat kayo palagi, ride safe always.